Marhaban, Assalamualaikum. This is OFW Forever Love. Our lesson for today is about the meaningful word in Arabic. Ayan, kailangan matutunan ninyo ito, ang mga salita ng mga madam ninyo, at maririnig nyo ito araw-araw sa kanila. Kaya kailangan mayroon kayong idea, lalo na sa mga beginners at gustong mag-abroad. Kailangan mayroon na kayong nalalaman. At pwede rin ito sa mga nasa abroad din na nagsasalita ng English na hindi pa nila kabisado ang Arabic. Ayan, ito ang ituturo ko sa inyo ngayon. So, maumpisa tayo sa number 1, E. E ay refers to yes. Ayan, and then naam ay classic Arabic. Ayan, ay ang naam ay ginagamit niyan sa pangkalahatan o kahit saang country kayo sa Arabic, sa Middle East ay magagamit itong naam. Ang E ay ginagamit ito sa Kuwait, but ang naam ay ginagamit din ng mga Kuwaiti. At depende ito sa sitwasyon. Kasi ang naam, kapag ito ay under my observation in Kuwait, pag tinatawag ang kanilang mga pangalan, ang sinasagot nila ay naam. Kahit ako, tinuturuan ako ng madam ko, pag tinatawag ang pangalan ko, kailangan daw naam. Pero hindi ako nagsasabi ng naam. Yes pa rin ako. Yes, madam. Hindi ako nagnanaam. Ayan. So, pero ang E ay refers to yes na pag tinatanong kayo, sabi na, inti kalas akil, o kung finish ka na kain, inti kalas akil, tapos ka na ba kumain? Ang sagot mo, E. Hindi naman yan nila sinasagot ang naam. E. E, ana, kalas, akil, E. Yun. Next naman ay bala. Maririnig niyo na sa kanilang bala. Akala ko nga noon before, ang bala ay parang hindi sila naniwala sa akin kasi iba ang, siyempre hindi tayo maka-intindi Hindi tayo maka-intindi ng mga sinasabi nila. Kaya akala ko, hindi sila naniwala sa akin kasi pag sinasabihan ko yung alaga ko, magsabi, bala. Kahit ang madam, bala. I don't know kung anong ibig sabihin nila ng bala. Yung bala pala, ang ibig sabihin ay of course. Of course pala yun. Akala ko, hindi sila naniwala sa anong sinasabi ko. Kung anong sinasabi ninyo sa kanila at nagsasabi sila ng bala, ibig sabihin ay naniniwala sila sa iyo. Of course yun. For example, magsabi ikaw na, Madam, I want to wear my malabis like a Philippines. Masabi siya, bala, of course. Oh. So, magsuot ka ng malabis na na hindi uniform yung damit natin katulad nito. So, ang next naman ay yala. Ang yala ay depende naman iyan sa expression ng madam ninyo. Kasi dalawang uri ng yala. Ang isa ay let's go, ang isa naman ay hurry up. Pag sinasabi niyang yala 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 MC naro albit, ibig sabihin hurry up, tumayo ka dyan, o yala yala gumay, o tumayo dyan, mag-uwi na tayo ng bahay. Yan ang hurry up. Pero pag sinabi niyang yala naro albit, ibig sabihin yala let's go, we go home, like that. Ang next naman ay zin. Ang zin ay refers to fine or good. Pag tinanong ka ng madam, slunik, for example, bago kang dating, mag-greet ka sa kanya ng assalamualaikum, sagutin kanya ng alaikum wassalam, or mag-greet ikaw ng salam, magsabi siya ng salam, tapos magtanong siya ng slunik, isagutin mo ng zain. Yan, zain, or pwede rin bikayer or tayid. Ang bikayer at saka tayid ay classical Arabic yun. Kahit saan kang bansa, pwede yan, ginagamit din ng Saudi, UAE, or saang Arabic country ay ginagamit yung bikayer at tahib. Pero ang zain, sa Kuwait lang yan ginagamit ang zain. Yan. Pagtanong, slunik, zain? Sabi ko, zain. Yes, I'm fine. Like that. So, ang next naman ay maisir. Maisir, ibig sabihin, hindi pwede.
it can't be. Hindi pwede. For example, gusto ng alaga mo na bilhin yun o gusto niyang kainin yun pero pinagsabihan ka ng madam mo na huwag ibigay sa kanya, sabihin mo sa kanya na may sir. Ibig sabihin, hindi pwede. May sir atata. Like that. So, ang next naman ay adi. Pag sinabihan ka ng adi, ibig sabihin ay okay. Approve sa kanila. Adi. Pag sabi niya, Madam, atini ada maas. Atini ana maas. Sabi niya, adi. But then, okay. Letter. Or, pag sinabi niya, adi inshallah. Ayan. Wag na kayong wag na kayong umasa pag may inshallah. Kasi, okay, in God's will. So, kung wala, alam mo naman nga, inshallah, di, insindihom na lang yan. O kung wala mamaya, di, bukas o next nga araw, kasi yun ang ibig sabihin ng inshallah. Ayan. So, next naman ay kalas. Hindi pa natin na-take up ng kalas. Ang kalas, ibig sabihin ay enough. Enough. Pag sinabi ng mga damo na kalasada, tama na yan. O enough. For example, nag-slice ka ng busal. Sinabi niya sa'yo na kalas. So, mag-stop ka. Kasi tama na ang pag-slice mo ng busal. Ang busal ay onion. So, yun ang ibig sabihin ng kalas. O umiyak ang bata, sinasaway mo yung bata, kalas tipsy. Hinto ka sa pag-iyak. Ang parang ginaano mo siya, ginapatahan. Yan. Yun ang ibig sabihin ng kalas. Ang next naman ay kosh. Pag may narinig kayo ng kosh, ibig sabihin ay ina-appreciate na kayo ng inyong madam. Masaya na kayo doon. Pag sinabi koshugol, ibig sabihin ay good job or good work. Sinabi niya, anakadama, hadako sugol. O, ina-appreciate ka sa ibang mga tao, sa kapamilya niya o sa kaibigan. O nakikita ka niya na naglilinis, lagi ka naglilinis at maganda paglinis mo ng kanyang bahay. Masabi niya, inti ko sugol. So sabi niya, ibig sabihin, magaling ka maglinis ng bahay. Yun ang ibig sabihin ng kosh. Next, kelshi. Kelshi ay ibig sabihin ay pangkalahatan. Everything. Magsagsabi mo nga, kelshi, enset kelshi, ibig sabihin, you forgot everything. Pag sinabi ng madam mo, inti wadi may malabis, tapos hindi mo naman nadala, sabi mo, enset kelshi, nakalimutan mo. Yan. I forgot everything. Yan ang ibig sabihin ng kelshi. Ang kelshi sa English ay everything. Ayan. Ang next naman ay eishi. Ang eishi ay ibig sabihin ay anything. Pag gusto mong bumili ng something, sabihin mo nga, bisteri eishi. Bisteri eishi. I want to buy anything. Yon ang ibig sabihin ng eishi. Ang mafishi ay walashi. Walashi is nothing. Kung may nangyari sa alaga mo, for example, umiiyak, tinatanong ka ng madam mo, sino hada? Sabi mo, walashi. Nothing, madam. She's only cry. Yun ang sabihin mo. O tanongin ka ng madam mo, sino she? Mafishi. O sino muskila? Mafishi. O walashi. O yan ang sasabihin mo. Nothing. Walang problema. Ganon. So, next naman ay harakat. Harakat, ibig sabihin ng harakat ay action. Lasawi
el-harakat hadi. La shawi el-harakat hadi. Ibig sabihin, don't make any action or huwag kang gagawa ng anumang action. Yun ang ibig sabihin ng harakat. Ang next naman ay Sahara. Sahara ay honestly or honesty. Honestly, yung honest ka ba? So, pag sinabi nga tabihada, tapos hindi mo gusto, hindi sabihin mo nga maambi wala siya ay saraha maabha. Saraha maabha. Ibig sabihin, honestly, sa totoo lang, hindi ko yang gusto. Ngayon, sa totoo lang, hindi ko yang gusto. Honestly, I don't love it. I don't want that, like that. Yun ang ibig sabihin ng Sahara. Next naman ay ambay. Yung ambay, dalawang expression ang ambay. Depende kung gina-insulto ka o nagpahanga sa'yo. For example, magandang suot mong damit, nag-change ka ng malabis kasi tapos nakita ka ng alaga mo, ngayon ka na lang nagdamit ng hindi uniform, sabihin niya sa'yo na, ambay! Your malabis, yaya, helwa. Ibig sabihin, wow, magandang damit mo. Ambay. Pero mayroon naman na pang-insulto na ambay. For example, pagkain ng madam mo, kinain mo. Tapos hinanap niya, hindi niya nakita. Tapos nakita ka niya, kinain mo. Ang sasabi niya sa'yo, ambay! Sino adakil? Next, lazim. Yan, ang lazim naman yan. Parang naisip ko, akala ko ininsulto ako. Lazim. Akala ko hindi pwede. Hindi pala. Ang lazim ay need or must. For example, Madam, I bring this. Magsabi siya, lazim. Ibig sabihin, yes, I need that. You must bring that. Like that. Yan ang ibig sabihin ng lazim. Kaya guys, hanggang dito lang muna. Kasi nawawala naman tayo ng oras. Sa next naman na video natin, talakayin naman natin ang iba pang mga meaning words ng Arabic. Masalama! Elalika! Bye!